Magandang araw! Handa na ba kayong matuto? Kung oo, halina at alamin natin ang apat na estratehiya sa globalisasyong ekonomiya. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo ng globalisasyon, isa sa pinakamalaking puwersa na humuhubog sa ekonomiya ay ang outsourcing. Pero ano nga ba ito? At paano ito nagkakaiba sa mga estratehiya tulad ng offshoring, nearshoring at onshoring? Tatalakayin natin yan. Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa ibang kumpanya na may kakulangan sa bayad. Ang pangunahing layunin nito ay makapag-focus ng isang kumpanya sa mga gawain na higit pa na mahalaga, tulad ng agresibong pagbebenta at hindi nababago ang konsepto nito. Ngayon, kapag idinagdag natin ang salik ng distansya o lokasyon, dito na pumapasok ang tatlong uri na ang offshoring, nearshoring at onshoring. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba ng apat. Si outsourcing, ang batayan nito ay uri ng serbisyo at ang pagkakaiba nito ay pagkuha ng serbisyo mula sa ibang kumpanya at maaaring business process or knowledge process. Next naman ay si offshoring. Ang batayan nito ay malayong lokasyon at ang pagkakaiba ay pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya na nasa ibang bansa na malayo at upang mas makatipid dahil sa mas mababang bayad. Next is nearshoring. Ang lokasyon nito ay magkatabi. Ito ay pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya na nasa kalapit na bansa at ang layunin nitong maiwasan ang mga suliranin sa wika at kultura dahil inaasahang may pagkakatulad ang kultura ng pinagmulan at nakikinabang ng bansa. Next is si onshoring. Ang lokasyon nito ay lokal at tinatawag ding domestic outsourcing at pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya na nasa loob din ng sariling bansa at nagreresulta sa higit na mababang gastusin sa operasyon kumpara sa in-house. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa lokasyon, may malinaw na pagkatulad ang lahat ng estratehiyang ito na bumubuo sa kanilang pundasyon sa globalisasyong ekonomiya. Number 1 is focus na pangunahing negosyo. Lahat sila ay may mga layunin na makapag-focus ang kumpanya sa mga pangunahin at mahalagang gawain nito sa pamamagitan ng paglipat ng mga non-core na serbisyo sa labas. Number 2 naman is pagbawas ng gastos. Sa iba't ibang paraan, maging sa mas murang sahod or offshoring, mas mababang operasyon or onshoring o pag-iwas sa cultural gap or nearshoring, ang lahat ay naglalayong mas 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 magiging matipid at mas mahusay ang operasyon ng kumpanya. Number 3 naman is pagkuha ng serbisyo sa labas. Ang lahat ay tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa iba't ibang kumpanya at hindi sa paggamit ng sariling empleyado. Number 4 is manifestasyon ng globalisasyon. Sila ang may konkretong estratehiya na nagpapakita kung paano nagkakaroon ng ugnayan ang iba't ibang kumpanya at bansa sa buong mundo para sa serbisyo at produkto. Ang outsourcing at ang mga estratehiyang ito ay mananatiling malalaking bahagi ng ekonomiya. Ito ang nagtutulak sa mga kumpanya na maging mas epektibo at sa mga bansa tulad ng Pilipinas, ito ay nagbibigay ng milyon-milyong trabaho. At yun lamang para sa aking aralin ngayon. Sana ay may natutunan kayo.
Hanggang sa muli!